Si Cruz Angeles, kasama po namin dito ang ibang mga kilala na mga vloggers, social media influencers, and other people who just simply post on Facebook or YouTube or other social media platforms. Na dito kami para i-announce yung pag-umpisa ng pagsampa ng mga kaso laban kay Congressman Ace Barbers dahil sa mga sinabi niya tungkol sa amin na nakakapanirang puri. Ito po ay final sa Quezon City kaninang hapon. So, kami po lahat dito ay we feel we have been wrong. And we in fact have embodied itong mga nangyari, yung mga sinabi niya, yung paninirang mga sinabi, at yung tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila sa amin, na tuloy-tuloy pa rin yung damage na ginagawa. Hindi lang sa amin, kundi pati sa aming mga kapamilya, pati sa mga kaibigan. Ang peligro na ipinipresenta ng kanyang mga sinabi sa amin, hindi lang sa mga reputasyon namin, pati sa health namin, mga iniisip namin tungkol sa sinabi nila, sa mga potential backlash, sa potential outcomes ng kanyang mga sinasabi, potential matters that can be brought up. Hindi lingid sa aming atensyon o kaalaman na ang topic ng fake news ay tinitake up na pati ng ehekutibo. Hindi lang po ito nasa legislature, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the Secretary, the Press Secretary, sa press officer, naririnig natin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco vlogger, pogo vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito para mapuno yung mali na ginawa niya at magawa ng resolusyon ito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisa namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at pinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinyon ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, kami mga meron kami sarili mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos
kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights, and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power, and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon. Meron akong short stint sa gobyerno at maliwanag sa akin noon kung ano ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ng mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, me, no? Ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yun, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers at sinabi niya ito, hindi lang sa isang maliit na grupo, kundi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Crackler, na ako pa hindi headlines ng Crackler noon. Nanay ako, mga anak ko, mga scholar. Asawa ko, scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco-vlogger at pogo-vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako, na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me, the gift of a good name. Nung mga tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kukontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. So, that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Si Ms. Joey Cruz. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano po, no? Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin natin recording point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may mali ang ginawa ang mga vlogger ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto namin itatak sa lahat ng mga Pilipino
para sa akin, ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga tao katulad ko, ng mga kasama ko ngayon dito ngayong gabi na to, ay babaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang meeting interviews na nilalabanan nila kuno ang mga vloggers at ang mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala ngayon, ang mga tinuturo pala nila ngayon ay kami. Masakit po na matawag na gano'n, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng gano'n lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi, every time na meron silang tinuturo, na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be, this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hayaan natin ang tapak-tapakan lang tayo nitong mga to,